Opo mga kabarangay, napakahirap po ng sitwasyon ng ating Pangulo dahil nga po sa ginawa ng ilan natin pong mga mambabatas. Dahil nga po yan sa pag-ratified po nila ng term setting bill na talagang hanggang sa kasalukuyan po ay hindi pa rin matapos-tapos yung mga issue dyan. At hindi rin po matapos-tapos ang aking paanyaya sa mga napadaan lamang po sa aking channel. Kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na videos. Ang mangyayari po kasi mga kabarangay kapag ibineto po ng Pangulo yan, yung mga nangako po, yung mga ginamit na pamumulitika, ito nga pong term extension na ito ay parang nahugasan yung kasalanan nila. Parang ang sacrificial lamb ang ating mahal na Pangulo kapag yan po ay kanyang ibinito. Dahil pwede pong sabihin ng mga nagsulong yan, ng mga namulitika para dyan, na ginawa po nila ang lahat para nga mapospon ang halalan. Subalit nagdesisyon ang Pangulo na ibeto ito. So wala na po silang magagawa. So lusot na sila, ligtas pa ang kawawa ang Pangulo. Kaya po sa isa pa sa nakikita natin ay hindi po ibebeto ng Pangulo yan. Dahil tiyak po na alam din nila yung aking sinasabi na talagang sila po ang parang magliligtas. Yes po, tiyak po na nasilip po iyan ng Pangulo or ng kanyang mga advisor. Ano po? Na kapag ibineto ng Pangulo yan ay talagang absuelto na nga itong mga nangako na ito. So, malamang po talaga na hindi po ibebeto ito ng ating Pangulo. At dahil gipit na nga po sa oras, ay malamang din po na hindi rin po ito pipirmahan ng Pangulo. Kagaya po ng nauna ko na pong ikinontent, hahayaan na lamang po ito ng Pangulo na maging Republic Act after 30 days. At kung may kukontra man po dyan at makarating ng Korte Suprema, ano man po ang magiging resulta niyan ay absuelto na ang Pangulo. Kung talagang hindi na po siya kikibo o wala na po siyang gagawin para dyan. So yan po yung magandang para sa akin na magandang gagawin nga ang Pangulo. Yung hahayaan na lamang niya yan kung saan pupunta, kung saan hahantong, at kung saan po magtatapos. Tiyak po na lusot siya, wala siyang pananagutan kapag hindi na po siya nakialam dyan. Sadyang mga mamamayan po ang apektado, mga kabarangay, kapag ang ating mga nanunungkulan ay personal interest po ang pinapairal. Napakaganda po ng layunin ng term setting bill. Yan nga po yung pagpapahaba, pagpapalawig po ng termino ng mga barangay at SK officials. Kaya lamang po ay dahil sa personal po nilang interest ay hindi po nila sinunod yung nasa saligang batas. Sila nga po ay may kapangyarihan na magpalawig ng termino or mag-fix ng termino ng barangay at SK officials. Pero bawal po sila na mag-postpone at mag-extend. Napakapwede po, di ba? Pwede naman po na ituloy yung halalan at i-fix ang termino po ng mga barangay at SK officials. Kahit 4, 6 o 100 taon pa, pwede. Wala naman silang lalabaging batas kung itutuloy muna ang halalan. At kung term fixing lang po talaga ang usapan dito, ay napakadali lamang po. Paulit-ulit na lang nating sinasabi. Pwede naman nilang itakda, iset ang termino ng mga barangay officials na walang lalabaging batas. Yung nga po, paulit-ulit na lang, magkakahalalan muna, itutuloy muna yung nakatakdang halalan sa December 1, 2025. At yung mananalo po, yun po yung entitled nga kung ilang taon man ang gusto nilang i-fix na termino.
Hindi po ba napakadali lang? Kaya lamang po, nagiging mahirap nga ay dahil nga po sa kanilang personal po na interest. Kaya sana po mga minamahal na kabarangay, hindi pa po dyan nagtatapos ang lahat. Ilang taon lamang po ang palilipasin natin ay haharap muli yan sa atin, hihingi ng kanilang boto. Kaya sana po ay huwag nating kalilimutan itong mga pangyayaring ito. At sana ay huwag po tayong masilaw sa magkanong halaga lamang kapalit po ng pagboto sa mga yan. Yes po, haharap sigurado muli yan dahil ang politika po ay pabalik-balik lamang. Sana po ay ipakita natin sa mga yan na tayo po ay natuto na tayo po ay boboto na ng karapat-dapat. Hindi po yung pinaglalaruan ang batas. Hindi po yung kung ano na lamang po ang maisip para sa personal po nilang kapakanan ay ginagawa nila. Ginagawa po nilang bobo ang mga taong bayan. At ngayon po, sana po ay mamulat na po ang ating kaisipan. Yun nga po, maging maingat na po tayo sa ating pagboto. Piliin po natin yung talagang magsasakripisyo, yung handang manungkulan po at magsilbi ng tapat. Yung mga gagawa po ng batas para sa ikaunlad po ng ating bayan. Yung mga gagawa po ng batas para sa mga mahihirap. At yung gagawa po ng batas para sa mga barangay at SK officials para sa kanilang mga benepisyo. Ganun din po yung gagawa ng batas para po sa lahat ng mga nagtatrabaho sa barangay. Yan po ang ating sana maiisip kapag ang mga yan po ay muli pong lumapit na sa atin sa mga susunod pa po na mga halalan. Ganun din po, dapat po tayong maging mapili. Sakali man pong matuloy ang halalan ng pambarangay, pakapili po natin yung pipiliin nating magiging kapitan. Lalong-lalo na po yung ating mga magiging kagawad. Alam naman po natin na ang kagawad ay para isang mambabatas yan. Yes po, parang senador yan o isang kongresista na dapat pong gumawa ng batas na pakikinabangan po ng mga taga-barangay. Piliin po natin mga kabarangay yung maaasahan po natin sa barangay. Hindi po yung sila ang aasa sa barangay. At sana po mga kabarangay ay nakapagbigay na naman po ako ng kaunting kaalaman kung mayroon man. At maraming salamat po sa patuloy po na nanonood ng aking mga videos. At muli nakikiusap po ako doon po sa mga nasasaktan at ayaw na makita ang aking pagmumukha, mga naiinis sa aking mga video. Hindi po para sa inyo ang mga bidyong ginagawa ko. Kaya wag na po ninyong panoorin. Muli po, maraming salamat. Pointers Ring.